reflecting your image in all I do, bringing you honor with each word I say. I ask for your wisdom today, to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate The gift of creation comes from your throne, divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nadanahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipensya ka, may dating, may matama. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutana, The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. sigaw ka pa ng sigaw. Ano, magtatagayin mo kami sa sigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyag.
Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, Sabatista ka na. Magandang araw po ng Sabat, mga kapatid. Kamusta po kayo sa inyo pong kalalagayan at sa atin pong pananampalataya? Masaya po kami na muli kayo ay makasama sa pagsambang ito. At narito po ang ating pong partner na talaga po ay hindi po tayo iniiwanan at siya po ay mainit sa paglilingkod. Kaya nga po, hayaan po natin siyang bumati sa araw ng Sabat na ito. Narito po si Brother Jimson Castigador. Siya po ay isang health elder po dito sa Bagong Bayan, South Taguig District. Bigyan po natin siya ng pagkakataon upang bumati. Ayan. Salamat, Pastor. Binabati ko po lahat muli ang magiliw natin mga taga-subaybay at mga subscribers, mga nag-follow at mga sharer natin sa ating Kapitulo Versikulo. Ganun na rin, Pastor, yung aking mga kapatiran dito sa South Taguig District at sa aking mga kamembro, Bagong Bayan Church. Happy Sabat po sa ating lahat. Yan po, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sa anuman po kayong sulok ng sanlibutan ay binabati po namin kayo. Maaari kayo po ay nasa ibang bansa at nanonood po kayo ng programa po ng Kapitulo Versikulo. Maraming salamat po sa pagsubaybay po sa ating pong programa. Maaari nyo na rin po itong share sa iba na sa ganoon ay marami rin po ang siyang makinabang. Binabati ko rin po ang aking pong may bahay, kaya din ang aking mga anak na kung saan ay pinapanood nila po itong ating pong programa. Siyempre, yung ating pong mga kaibigan, yung aking mga kaklase, nung kami po ay nandiyan pa sa batch po na sa Northern Luzon Adventist College. Ayan, nagpapanukala rin kami na kami ay magkita-kita, magkaroon ng reunion. Happy Sabat po sa inyo. At gaya din po sa ating pong mga kaibigan na kung saan ay patuloy po na sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, narito po tayo ngayon muli upang pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Napakaganda ng ating pong pag-aaralan ngayon sapagkat ito po ay panibago na naman na pag-aaral. At sa buong isang quarter po ay pag-aaralan po natin ang misyon na kung saan ay mabibigyan po tayo ng karunungan at kaliwanagan tungkol po sa misyon na dala-dala po natin. Ngunit, bago po natin maintindihan yung ating pong misyon, sabi nga po ay, before we understand the mission of God, it's essential to better understand the God of mission. Siyempre, kailangan po muna nating alamin at siyasatin yung Diyos na nagbigay sa atin ng misyon. Napakaganda nga, Brother Gibson, itong ating leksyon na ito. Ngunit bago po natin yan talagang talakayin, ay pwede ba natin hilingan si Brother Gibson na siyang manalangin sa ating pambungad na panalangin. Okay po, Pastor, tayo po yung manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Panginoon, muli naming pinupuri, tinadakila ang pangalan Panginoon sa mga oras na ito. Na muli niyo pinagkaloob ang pagkakataon na aming matalakay ang lesson, Panginoon. Sa aming pagpasok sa panibagong quarter na ito, Diyos, patuloy na ikaw aming makasama at ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na mag-guide sa bawat isa sa amin. Na ang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaming lahat nawa ay mabless, lahat ay lumalim pa aming kaalaman at karanasan sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga lesson na ito. Pagpalain niyo po ang mga koneksyon, ang bawat isa, yun na rin ang bawat makapanood, Panginoon. Patawarin kami kung kami nagkurang nagkasala. Ito po aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan po. Ang pamagat po ng ating pong leksyon ay ang misyon ng Diyos sa atin. Unang bahagi. At ang susing talata po natin ay matatagpuan po sa Genesis 3:9 na ang pagkakahayag po ay ganito. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Alam niyo po, maraming taon na ang lumipas. Meron pong nakatala po sa Adventist Magazine na ito po ay naipublish
At ito po ay isang parable tungkol po sa dreadful swamp, yung mapanganib na latian, di ba? Nakakita ka na ng latian, Brother Gibson, na mababang tuwin ng lugar yan na punong-puno ng tubig. Maaaring yung putik niyan ay ano rin talagang nakamamatay ito kapag minsan napunta ka diyan. At dito yung mga villagers dito ay marami na raw napapahamak. Yan. At sangayon sa kwento, village sapagkat marami na talagang napapahamak sa dreadful swamp na nga na ito. Kaya ang ginawa ng ilan sa kanila ay gumawa sila ng mga councils, mga juries, mga presentations, mga annexation. As minsan, meron ding proposing solutions. Gumagawa rin sila ng mga solutions, kaso ay hanggang meeting lang sila. At saka hanggang pag-uusap lang talaga sila. Kaya minsan pa nga nangyari ay nag-raise sila ng pera upang lagyan ng soundproof yung kanilang pinagmimitingan dahil nababalisa sila doon sa lingaw-ngaw yung mga reklamo ng mga villagers. Sa mga tuwid ay puro lamang sila salita, yun, pag-uusap, ayan, walang action. At hindi natin gustong maging ganon tayo, mga minamahal kong kapatid. Tama nga, sabi dito, we love our time together to pray, think, and share and discuss. Di ba? Napakaganda talaga ng ganyang kalalagayan sa atin kapag i-describe natin yung ating sitwasyon sa loob ng iglesia. Talagang tayo ay masugid sa pananalangin, sa lesson. Talagang napakagaling natin makipag-participate. Minsan pa nga nagiging debate pa nga yung lesson. Ayan. At talagang mahilig tayo mag-share. Ngunit, mga kapatid, ay alam naman natin na tayo ay dapat pumunta. We go beyond. We want to make difference in our communities. Gusto natin na maging kakaiba. Maabot natin yung ating communities and even around the world. And we want the work to be finished sapagkat gusto na natin na dumating ang ating Panginoon. Kaya nga sa pagkakataon ito, mga kapatid, pag-aaralan po natin ang misyon ng Diyos sa atin. Sabi ko nga kanina, bago natin pag-aralan ang misyon ng Diyos sa atin, alamin natin at pag-aralan muna natin yung Diyos na nagbigay ng misyon upang maunawaan natin lubos kung ano nga ba talaga yung misyon ng Diyos para sa atin. Kaya nga, unang katanungan na ating tatanong kay Brother Gibson ay nagsabihin ba ng Diyos sa una nating mga magulang na nasaan kayo? Yan. Ano ba ang ipinapakita na karakter ng Diyos? Ng karakter ng Diyos dito sa kwento na ito sa atin. Kasi makikita na para malaman natin kung sino nga ba ang Diyos na nagbigay ng misyon sa atin. At pwede po bang paki-elaborate na rin yung mga nangyari ng pasimula? Kaya mayroong misyon ang ating Panginoon para sa atin, Brother Gibson. Ayan, Pastor, no? Bago tayo mapunta doon sa sagot, Pastor, context muna tayo, Pastor, no? Sa Genesis 3 verse 9 kasi yan, yung hinanap ng Panginoon, yung kanyang mga nilalang na unang tao, lalo si Adan. Ang context niyan, Pastor, alam naman natin na sa chapter 1, sa chapter 2, ay yung creation ng Panginoon. At makikita natin dyan kung gaano ka-perfect ang creation ng Panginoon. Pastor, no? At mga kapatid, makikita natin dyan yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga nilalang. Lalo tigit sa tao na kanyang nilalang ayon sa kanyang anyo at sa kanyang wangis. So alam naman natin na konteksto, no, sa chapter 3 doon nag-start yung conversation ng Ahas at ni Eva, at yun nga ay nakalabag sila, Pastor, ng utos ng Panginoon. Ang sabi ay huwag silang kumain doon sa bunga ng punong kahoy na kumikilala sa masama at mabuti. At after nila doon kumain, si Adan ay kumain din. Alam natin yung story, bagay context lang, Pastor, no? At yun yung reason
kung bakit ang presensya ng Panginoon at sa unang mga magulang natin ay parang napalayo. Sila ay nawala, kumbaga, pastor, no? At yun yung dahilan para hanapin ng Panginoon. Kaya kung makikita natin dito, mga kapatid, pastor, yung karakter ng Panginoon dito ay yung hindi siya yung basta-basta lang na tayo ay ma-realize natin, pastor, na tayo bilang nilalang niya, lalo tigit yung ating unang mga magulang, ay hindi lang basta-basta, pastor, kundi alam niya na something may nangyari at hinahanap ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 9, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya ay sinabi, saan ka naroroon? O, lagi naman nating na-discuss ito noon, pastor, na malamang alam na ng Panginoon kung saan kasi all-knowing siya, di ba? So ang gusto niyang makita is yung personal na paglapit ng tao na nagkasala sa Panginoon. Kaya makita natin dito ang karakter ng Diyos po, mga kapatid, ay siya yung unang concern sa atin. Kung tayo ay nawawala. Siya yung concern sapagkat siya ay may pagmamahal sa atin. Although tayo rin dapat ay gawa sa pagmamahal, pastor, sa simula pa lang. Kasi nga yung mga verses na katulad ng sa John 14:15, no? If you love me, keep my commandment, na yun yung binigay ng unang Panginoon sa nung unang panahon ng Panginoon sa ating mga magulang, pastor, na nagbigay siya ng utos, di ba, na sa lahat ng bagay na rito ginawa ko, kayo ay mamahala, at lahat ng prutas, lahat ng nasa palibot, sa Garden of Eden ay inyong makakain, huwag lang yung puno na kumilala sa mabuti at masama. Pero alam natin na nalabag. Pero kung ating maisip at ating ma-realize, pastor, na ang pagsunod ay ito ay talagang rooted sa pag-ibig, pastor, na kumbaga ang tao ay dapat yung pagsunod natin sa Panginoon ay yung pag-ibig, yung talagang pinanggagalingan. Kasi ganoon din yung Panginoon sa atin, love. Kaya nga hinanap niya yung agad yung si Adan at si Eva nung siya ay nagkasala. So makita natin na nagkasala nga, hinanap ng Panginoon. Kumbaga, ito yung unang pagkakataon na ang Panginoon ang unang missionary, pastor. Siya yung unang naghanap agad sa mga nawawala sa kanyang banal na presensya. Na kung saan ay originated tayo bilang tao na nasa presensya ng Panginoon, napahiwalay lang sa kasalanan dahil nga sa paglabag doon sa kautusan at sa tukso, pastor. Pero ang karakter ng Panginoon, pastor, bago ko ibalik sa iyo, ay makita natin dito na God is love and siya ay talagang unang nagmisyon para maibalik sa pag-ibig, maibalik sa presensya ng Panginoon yung ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. So yun po, pastor, yung nakikita kong karakter ng Diyos dito sa mga talatang ito. Ang inyong pong pagkakasalaysay na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga po, nilikha niya ang sanlibutan na perpekto. Nilikha niya rin tayo na punong-puno ng pag-ibig. At para maisakatuparan ang pag-ibig na ito, ay binigyan niya tayo ng tinatawag na freedom of choice. Yung kalayaan ng pagpili. Ngunit sa kasawiang palad, tayo po ay pumili ng mali. Mas pinakinggan natin ang kaaway, una natin mga magulang, pinakinggan nila ang kaaway, at syempre ganoon din naman sa panahon na natin ngayon, ay kadalasan ay napapakinggan natin yung kaaway. Yan, kapag tayo po ay nakakagawa ng masama at kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, yan po yung kadalasan nangyayari sa atin. Pero makikita natin dito yung katangian ng ating Panginoon na siya ay talagang Diyos ng hindi ba ay ito ay humihimok ng pagsisisi sa isang taong tinatawag, di ba? O kaya ay anong pumasok sa isip mo, bakit nangyari yan sa iyo? Yan yung kadalasang pwede mong itanong kapag nagkasala yung kapwa mo sa iyo. Yan. At may halong paninisi at pinusisa mo siya, bakit ganyan? Bakit mo ko binitray? Pero ang Diyos, napakaganda ng kanyang katanungan, nasa saan kayo? Ito ay nagpapatunay lamang na hinihimok niya mula natin mga magulang sa pagsisisi na hindi niya tayo iniwan. Kaya nga, makikita natin na yung mission began with God Himself. At makikita natin dito na ang Panginoon ay hindi siya nataranta ng magkasalang ating unang mga magulang, Brother Gibson.
kumbaga, hindi lang basta nagkataon na ililigtas niya. Yung halimbawa ay parang nagkasala yung unang mga magulang natin, ay baka iniisip natin na doon lamang siya nag-isip ng mga pamamaraan niya para iligtas ang sangkatauhan. Hindi po ganon. Bagkus ay ito po ay matagal na panukala ng ating Panginoon. Mababasa po natin yan sa Efesyo 1:4 na sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dumi sa harap niya sa pag-ibig. So bago pa man pala maganap yung pagkalaglag, ay meron ng plano ng kaligtasan ng ating Panginoon para sa atin. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ang plano niya ay hindi tayo iwanan. Bagkus iligtas niya tayo sa pamamagitan ng plano ng kaligtasan. At ito po ay may isa sa katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat malinaw po ng ating Panginoong Hesus ang siyang paraan para tayo ay makipagkasundo. Okay, sa Diyos at sa tao dahil ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa atin. Malinaw po yan sa 2 Korinto 5:19. Sabi po rito, sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi niya binibilang sa kanyang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwalaan sa amin ang salita ng pagkipagkasundo. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon po ng pagkakasundo dahil nga ang gusto ng ating Panginoon ay tayo ay makasama. Kaya nga, sa ikalawang katanungan, Brother Gibson, paano isinagawa ng Diyos ang kanyang misyon? Ayan, Pastor. So, tunay, Pastor, na ang Diyos mismo ang siyang, parang nakita nating ihimplo sa lahat, Pastor. Ihimplo sa pag-ibig, sa tunay na mabuting karakter. Walang ibang tinitingnan natin dyan, kundi yung karakter ng Panginoong Diyos. Ngayon, Pastor, pagdating sa misyon din, parang ipinakita din ng Panginoon kung ano yung pagiging misyonaryo, Pastor. No, kaya nga minsan napapaisip ako na yung ginagawa nating visitation, pagpunta sa tao, pamilya, ay ginagawa rin pala ito ng Panginoon, Pastor. Kaya yung lesson natin nagbibigay ng mga talata, Pastor, na nagpapatunay na ang Panginoon ay active sa kanyang misyon at ang Panginoon ay, sabi nga, God is with us noon pa man. Kung ating maalala, di ba, kung ating babalikan sa Genesis, yung sa 3:9 nga, na nagkasala si Adan, ay nandun agad yung Diyos na naghanap sa kanya. At maging sa Genesis chapter 3:15, Pastor, di ba, may nabanggit dyan na parang prophecy na kung saan ay darating ang panahon na ang Panginoon ay makikipagbaka, siya yung makipagbaka doon sa binhi ng ano, di ba, ng ahas, Pastor. Kung ating makita, ang Panginoon mismo ang nakikipagtagpo, Pastor, no? Sa lalo na tigit ng unang mga panahon like ni Abraham at sa mga sumunod na lahi ni Abraham, ang Diyos mismo nakipagtagpo sa kanila at inuulit yung pangako na siya ay isa sa kanya. Gusto ko magbasa, Pastor, ng mga ilang talata. Una dito sa 17:7 na kung saan ay nagbitaw ng salita ang Panginoon kay Abraham. Sabi niya, at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalihian nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At nung alam natin, Pastor, after niyan ay nagbitaw rin ng salita ang Diyos kay Isaac. Alam naman natin si Isaac ay siya ay binhi ni Abraham. Dito sa 26:3, ang sabi niya, matira ka sa lupaang ito at ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupain ito at pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At ganoon din po, Pastor, no? Ang binanggit ng Panginoon dito sa 28:15 kay Jacob. Pastor, na alam natin si Jacob ay sumunod na parang third generation mula kay Abraham, Pastor, no? Sabi niya dito sa 15, at narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo.
Pastor, gusto ko pong mapansin natin at mga kapatiran yung napakagandang parang isang ano lang dito, diwa ng gusto ng Panginoon, yung word, Pastor, na papabalikin, no, kita sa kung saan ay pinangako nga na lupa ng Panginoon. At siya ay personal, ang Panginoong Diyos ang nagpag-meet kay Abraham. Siya mismo ang tumawag kay Abraham, Pastor, di ba, na umalis sa kanyang kinaroonan, pupunta doon sa lupang ibibigay sa kanya. At ang sabi, maging sa kanyang mga lahi ay ibibigay niya ito, yung pangako ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, nung wala na si Abraham, nakangusap kay Isaac, nangusap kay Jacob. Kung ating papasinin, Pastor, na yung pagkahiwalay ni Adan doon sa Panginoon simula nung nagkasala, parang gusto talaga ng Diyos na muli tayong makasama, manubalik sa Kanya, Pastor. Kung ating babaybay ng kasaysayan, gusto ng Panginoon na manubalik yung kanyang bayan, yung lahi ni Abraham, at meron siyang binatawang pangako na hindi sila iiwan. Kaya makita natin ang gawain ng Diyos. Siya mismo yung nangusap, at ang gusto niya talaga ay yung magkaisa ulit tayo, mabalik tayo sa kanyang banal na presensya, na kung saan ay makasama natin siya. At tuloy-tuloy yan, Pastor, hindi lang natapos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kundi sa buong kasaysayan, maging sa Israelita, di ba, yung paggawa ng sanctuary, kung saan ay nanirahan ang Panginoon sa kanila. Yan sa mabasa natin yan sa 25 onward ng Exodus, Pastor. At maging sa time ni Jesus, Pastor, na ito yung nakakatuwa na, di ba, yung Emmanuel, na God is with us, yung sa John 1 verse 14, nanahan. Talagang gusto ng Panginoon na manahan kasama natin, mga kapatid, Pastor. Gusto niya na parang yung nasira na kasalanan na dating relasyon natin ay maipanumbalik. Na yan talaga yung gawain ng Panginoon. Yan talaga yung kanyang misyon, mga kapatid, no, Pastor. At maging sa Revelation, yan yung makita natin na sa future na pagdating ng panahon na ang Kordero ay kasama na natin lagi at personal na natin siyang masamba, makasama. Yun yung parang nakakatuwa, Pastor, at nakaka-excite na maranasan. Pero kung doon sa katanungan natin, Pastor, na ang misyon ng Panginoon ay, ang misyon ng Panginoon, muli talaga tayo magpanumbalik sa Kanya, magpanumbalik sa pag-ibig, sa pagsunod, sa paglilingkod sa Kanya, Pastor. So yun, Pastor, ibalik ko sa iyo, Pastor, yung pagkakataon. Tama po kayo, Brother Gibson, na the mission of God find its origin and purpose only in God. Talagang makikita natin ito sa ating Panginoon dahil nga sa kasalanan, napahiwalay tayo sa ating Panginoon. Ngunit, ang gusto ng ating Panginoon ay muli tayong makasama. Kaya nga hindi totoo na nagsimula lamang yung misyon nung tawagin si Abraham. Hindi po rin totoo. Hindi rin po totoo na nagsimula lamang ito sa panahon ng Israel o ni Moses. At lalong hindi rin po ay nakisama sa atin. Hindi po yun dahil makikita po natin na bago pa man tayo magkasala ay meron na po plano ng kaligtasan. Meron na po siyang panukala para po ibalik ang nawalang relasyon. At ito nga po ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero ang dahilan ng mga ito ay para po makasama tayo ng ating Panginoon. Kaya kung babaybayin nga natin dito, Brother Gibson, sa panahon ni Abraham, ay makababasa po natin yung mga pananalitang I am with you. Makikita po natin yan sa Genesis 17, 7 and 8. Dahil makikita natin kung paano sinamahan ng Diyos si Abraham. At gayon din po kay Jose. Mapapasin natin si Jose ay nakaranas siya ng mga samot-samong pagsubok sa buhay, nakulong, ibinenta, naging alipin. Ngunit siya rin ang naging susi upang magkaroon ng kaligtasan sa bayan ng Diyos. Ayan, sa tiyak na taggutom. Ayan. Pero makikita natin dito na masabi ng Panginoon kay Joseph dito sa Genesis 39 verse 2, the Lord was with him. So ibig sabihin, sinasamahan siya ng Diyos sa kanyang paglalakbay. At makikita rin natin na nung kinausap ng ating Panginoon si Moses, di po ba? Sabi ng ating Panginoon sa kanya, tiyak na ako'y sa iyo. Yan, tawagin mo, ipakilala mo ako nga. Yan, di ba? Nagdududa siya na paanong marap kay Paraon. Pero sabi ng ating Panginoon sa kanya, I will certainly be with you.
ako'y tiyak na sa iyo. Kaya kung mapapansin natin yung si Jesus Christ, ang ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay gusto ng Panginoon na tayo ay makasama. God is with us. So yun yung katangian ng ating Panginoon. Gusto niya na tayo po ay makasama dahil malinaw po sa Luke 19 verse 10, the Son of Man has come to set and save which was lost. Kung ano man po ang mga nawala, nawaglit, ay gusto niya po na mailigtas. Kaya nga, mga minamahal ko kapatid, napakaganda po ng ating pong pag-aaral. At dahil nga po dito, basahin ko po sa iyo, nakalagay po sa Isaiah 46 verse 9, and nasabi dito, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya po na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Alam niyo po ba kung anong kaligayahan ng ating Panginoon? Ay yung makasama niya po tayo. Kaya nga po, gagawin niya raw po ang lahat upang sa ganon ay magawa ito. Kaya napakaganda po ng misyon ng ating Panginoon. Makikita natin dito na ang Diyos ay pag-ibig. Sa ikatlong katanungan, Brother Gibson. So, makikita natin na meron po tayong tinatawag na accountability upang sa ganoon ay ano po, sabi nga yung misyon ay iniatang sa atin ng ating Panginoon. So ano po ang humihikaya sa bawat isa upang makisangkot sa misyon ng Diyos para sa atin? Ay, Pastor, bago ako talagang sumagot at magbasa ng mga verse, gusto ko ulit balikan, Pastor. Nakakaano kasi isipin at balikan, Pastor, nakakatuwa ba? Parang simula nung si Adan nagkasala, di ba, hinanap niya si Adan. Tuloy-tuloy na yun sa kasaysayan ng Bible hanggang sa mga Israelita. Pastor, no, makita natin yung sinabi niyo po kanina na walang ibang gusto ang Panginoon kundi ang makasama talaga tayo. At yun ay na-fulfill na, nalutigit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, sabi nga ay na-eradicate na ng Panginoon ang kasalanan. Talagang tuluyan na natalo ng ating Panginoong Hesus yung kasalanan. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, kagaya na nabanggit nyo noong una, Pastor, di ba? Na noon pa man ay nasa plano na talaga ng Panginoong Hesus ang kaligtasan. Kahit sa Genesis, mababasa natin yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ngayon, yung ating commission, Pastor, bilang tayo nakaunawa, bilang tayo mga naligtas na, ay mayroong utos ang Panginoon sa atin. Ito ay familiar na verse. Dito sa Mateo, Pastor, gusto kong basahin. 28, verse 20. Dito na ako sa verse 20. Ang sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong lagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito yung sa verse 19 na, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakaganda, Pastor, na talata na bilang mga niligtas, ito yung mga alagad na sinabihan ni Jesus na kung saan ay sa atin din ito ngayon, Pastor at mga kapatid, na tayo may commission na ipalaganap sa iba na mayroong kaligtasan. At ang sabi doon sa verse 20, andun na naman yung salita, Pastor, na ako'y isa sa inyo palagi hanggang sa dulo. Kaya gusto talaga ng Panginoon na sa atin siya palagi. Kaya ngayon, meron po tayong accountability na i-share, ibahagi si Jesus Christ. Doon, lalo higit sa iba pa na hindi pa nakakaalam, Pastor. Bilang mga tinawag na sa kaliwanagan, ito yung ating mission, Pastor. I-share si Jesus Christ. Amen, amen. Tama po. Kapag naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos, at kapag nadama po natin ang kaligayahan na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon, ang kaligayahan o ang kasiyahan ay hindi po yan natin kayang itago. Talagang kapag masaya po tayo ay na-share po natin ito. So ganun din sa ating spiritual na kalalagayan. Kapag damang-dama po natin, nararanasan natin ang ating Panginoon Jesus, ito po ay automatic o natural na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na may pananampalataya at nagtatapat sa ating Panginoon, na siya po
ay tutugon sa misyon ng ating Panginoon. Dahil ang gusto ng ating Panginoon ay makasama niya po tayo. Kaya nga po dito sa Matthew 28 verse 18, yung kamatayan ng ating Panginoon, ito po ay part ng reconciliation process. Naging pakikipagkasundo. Yan, para sa ganoon ay makasama tayo muli ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa pananalita doon sa Matthew 28:18 na naibigay na sa Kanya. Bagamat sa Kanya naman talaga ang authority, pero naibigay na muli sa Kanya. Kaya nga yung awit na at Panginoon. Kaya makikita natin dito, Brother Gibson, na ang ating Panginoon ay gustong-gusto talaga tayo makasama. Kaya sabi niya rito sa Revelation 21 verse 3 na ito yung magiging, ito para na talaga. Mangyayari ito kapag dumating na ang ating Panginoon. Sabi niya rito, narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan niyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Yan yung essence po ng sanctuary, na tayo po ay makasama ng ating Panginoon. At hindi na po mga simbolismo, hindi na gano'n ang ating gagawin, kundi isa pong literal na pangyayari na makakasama natin ang Diyos kapag dahayag na po siya at siya po ay bumalik na. Kaya nga, hindi po ito mangyayari kapag hindi po tayo nagpagamit sa ating Panginoon, dahil tayo po yung kasangkapan na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon upang sa ganoon matupad ang kanyang panukala na makasama niya tayo. Ayan, ito po yung tinatawag ng Great Commission. Yan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Brother Jameson, meron po yung gustong sabihin sa ating mga taga-subaybay? Maiksi lang, Pastor. Tunay na ang Panginoon ay mahal niya tayo at siya ay nais na tayo ay makaisa sa Kanya at manubalik sa Kanya. At ngayon ay naisagawa na yon, meron din tayong komisyon na ipalaganap sa iba ang pag-ibig ng Panginoong ito at marami ang sasalubong sa ating Panginoong Hesus sa Kanyang pilawang poder. Amen, amen. Dalangin po natin na nawa mga kapatid ay maranasan natin ang biyaya, pag-ibig ng ating Panginoon upang tayo rin man din ay makisangkot sa gawain ng ating Panginoon. Dahil hindi po tayo nasisihan lamang sa pag-aawitan natin sa church, pagdalo tuwing araw ng Sabado, na tayo po ay talagang mga religyoso at religyosa. Hindi po tayo nasisihan lamang dito dahil meron pong inaasahan ng Diyos sa atin. At ito po yung misyon na pinakatiwala sa atin ng ating Panginoon. At harinawa, mga minamahal ng kapatid, sama-sama po tayo magpapagamit sa ating Panginoon upang matapos na at upang dumating na ang ating inaasahan, ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa huling pagkakataon ito. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, maraming salamat Panginoon. Sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Tunay po na kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Dahil hindi niyo po kami iniwan nung kami po ay nagkasala. Patuloy niyo po kami binibigyan ng mga pagkakataon upang makasama po namin kayo. At inyo rin po sinulusyonan sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo ang pagkaalipin namin sa kasalanan. At harinawa, kami po ay tuluyang makalaya dito sa pamamagitan ng pagpapasakop po namin sa kapangyarihan at gabay ng Banal na Espiritu. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang pagkakasala. At nawa kami pong lahat ay naliwanagan sa misyon na inyo pong naisip sa bawat isa sa amin. Sapagkat gusto niyo po kaming makasama. Ito po ang aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid sa patuloy na pagsubaybay dito po sa kapitulo versikulo.
At salamat din po sa patuloy na pag-share. Huwag po kayo mawala sapagkat dadako na po tayo sa ikalawang serbisyo. Ito po, ang kapitulo versikulo, kasama po natin si Brother Jameson Castigador at ang inyong pong lingkod, Pastor Jaime Aventurado Jr. na nagsasabi po sa inyo, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pamatnubay ng banal na Espiritu. Happy Sabat po sa bawat isa. Harinawa, tayo pong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. Ang tanong ko po ay ito. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanam. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd burst in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every steps the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, 3 días en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que guiaba que la cruz. Por la Via Dolorosa, 3 días del dolor, como veo vino Cristo, el Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men, make its way to the heart in Jerusalem. Down the Via Dolorosa, go the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, go the way to Calvary.
Ayan, isang magandang araw po, mga kapatid. Happy Sabbath sa inyo. Ako po ay natutuwa at nagagalak na kayo ay makasama ngayon. At ako ay natutuwa at nagpupuri sa Panginoon na nabigyan ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng isang mensahe kung saan ay maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon lalo na sa ating panahon ngayon. Ako po muli, si Elder Jinson Castigador. Ako po ay inyong nakakasama nitong mga nagdaang Sabado, mga nagdaang panahon sa lesson kasama si Pastor Jaime. So, ako po ay yung lingkod. Nawa po mga kapatid ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, especially kung kayo ay nasa inyong mga tahanan, nasa ibang bansa, o nasa iglesia man, o sa ating simbahan man, naway inyo pong nararanasan ang kapayapaan mula sa Panginoon at yung kapahingahan na kanyang inaalok. Nawa ay atin itong natatamasa sa araw ng Sabat na ito, mga kapatid. Hayaan niyo po na ako ay mag-share ng mensahe para sa inyo at buksan po natin ang ating pusat isipan para sa mensahe ng Panginoon. Bago po ako magpatuloy, mga kapatid, tayo po muna yumuko sa isang maikling panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Panginoon, ako po'y muling lumalapit na sa inyo, humingi ng gabay patnubay, lalo tigit sa mensahe, Panginoon, na aming mapapakinggan at aking ibabahagi, Panginoon. Naway ikaw ang siyang manguna at ang Holy Spirit ang siyang makasama ng bawat isa, Panginoon, sa bawat makakapakinig. Ganon din sa akin, Panginoon, ay madama at gabayan po ako ng Holy Spirit, Panginoon. Ganon din ang mga tagapakinig. Mabuksan ang kanilang puso at isipan. Makita nila ang tunay na mensahe sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. Pagpatawad niyo po, Diyos, lahat ng mga pagkukulang at pagkasala ng bawat isa upang kami maging karapat-dapat, magkalugod-lugod sa inyong banal na upan. Makamandalin kami, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. Amen. Okay po, muli, happy Sabbath po sa inyo, mga kapatid. Gusto ko pong i-share ang mensahe ito na pinagmatan kong where is your focus? Saan nga ba ang inyong focus sa mga panahon ito, mga kapatid? Maraming nangyayari, lalo na higit dito sa Pilipinas. Maraming mga issues, mga parimari-mari, mga nakakabigla na mga balita, mga nakakatakot na mga balita, patayan at iba pang mga news, mga kapatid, na maaring nagpapabagabag sa atin. Ganoon na rin ay nawawala tayo sa ating tunay na focus sa ating buhay, lalo tigit kung ating pag-usapan ang pananampalataya. So ngayon, mga kapatid, hayaan niyo po ako na mag-share sa inyo about saan nga ba ang ating focus. At aking nais, mga kapatid, ay kayo rin po mismo ay manalangin upang inyo po makita ang mensahe ng Panginoon na nais sa inyo. Kayo po ang siyang personal na makapagkilala sa Kanya, makamangusap sa Kanya, at maramdaman nawa ninyo, maramdaman natin sa mga oras na ito na siya ay ating kasama. Ang Kanyang banal na presensya ay nasa sa atin ngayon sa araw na ito, at higit sa mga oras na ito, mga kapatid. Kaya kinanyahan na tayo muna ay mag-focus sa Kanya ngayon sa mga oras na ito, anuman ating lugar na kinaroroonan, mga kapatid. Kaya po, kung inyo po dala ang inyong mga Biblia ay naway inyo rin po ito ihanda para po tayo ay makapagbasa ng Biblia, mga kapatid. Kaya ito ang una kong gustong itanong sa inyo. Dala mo ba ang iyong Biblia kung ikaw ay nasa simbahan ngayon? O kaya meron ka bang Biblia na hawak ngayon, mga kapatid? Mga kapatid? Or meron ba kayong Bible sa iyong tahanan? So ayan po, pasin niyo pong picture, mga kapatid. Ito po yung picture na screenshot ko sa palabas natin, no, sa Adventist na Tell the Word, na kung saan ay isinabuhay ang buhay ni Ellen G. White. Kung inyo pong mapapansin dyan kung bakit ko yan pinakita. Bawat isa po, tingnan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, meron silang daladalang Biblia.
At sa senaryo na yan, doon sa palabas ay kakatapos lamang ng kanilang divine service, kumbaga, serbisyo. Pero makita natin na ang bawat isa ay bitbit pa rin ng Biblia at nag-usap-usap sila tungkol sa salita ng Panginoon. Ganoon sila dati. Ganoon noong unang panahon ang mga tao kaya dedicated sa salita ng Diyos. Kaya hopefully ngayon, mga kapatid, bawat isa sa atin din ay dedicated. Talagang tunay at nasa puso yung pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay. Next. Ang ating pong focus ng ating pag-study ay matatagpuan sa Numbers 21 verses 1 to 9 o 10. Then po ako mag-focus ng isang story, mga kapatid, kasaysayan sa mga Israelita na kung saan ay meron tayong magandang lesson na makukuha. Magandang mga pangyayari dito. Himala ng Panginoon, ganoon na rin na ating ma-apply yan sa ating panahon ngayon. Yan. Kung kayo may Bible, ako yung sabay sa pagbasa, basahin po natin agad yung buong diretsyong mga talata. Sabi dito sa verse 1, ayan. Ang Cananeo na hari sa Arad na tumatahan sa timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim at nilabanan niya ang Israel at pinihag ang iba sa kanila. Next, at ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na ibinibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos na gigibain nga ang kanilang mga bayan. At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel at ibinigay ang Cananeo sa kanila at kanilang lubos na nalipol sila at ang kanilang mga bayan at ipinangalan sa dakmion ay Hurma. At sila ay naglakbay mula sa bundok ng Hur na napasadaang patungo sa dagat na Makula upang lumiko sa lupain ng Edom at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. Bakit inyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mabangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moses at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas. At idinalangin ni Moses ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang pikin. At mangyayari na bawat taong nakagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at pinatong sa isang pikin. At nangyari na pag may nakagat na ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At ang mga anak na Israel ay naglakbay at humantong sa ubot. So ayan po ang ating story na ating binasa. Naway po inyong nasundan, mga kapatid, sa inyong mismong Biblia. Ang ating story, ito po ay patungkol sa paglalakbay ng Israelita, mga kapatid. At alam naman natin na sila ay talagang naglakbay sa hindi madaling mga daan, mga lugar na kanilang dinaanan, mga kapatid. Kung inyo pong maalala, marami silang pagsubok na pinagdaanan, marami silang mga tao na kailangan harapin upang makadaan at makapatuloy doon sa promised land na binigay sa kanila ng Panginoon. At ilan lang ito sa mga story na kanilang pinagdaanan na kung saan atin pong titingnan, mga kapatid. Una, sa ating binasa po sa 1 hanggang verse 1 hanggang 2 at 3. Dito po natin masasaksihan na paglalakbay nila ay nabalitaan ng mga hari sa Arad o ng Cananeo. At sila ay ginawa ng hindi mabuti. Kung ating mapapansin, yung iba ay binihag at ang iba ay sinaktan, mga kapatid, na nilabanan niya ang Israel at binihag ang iba sa kanila. Yan, sa verse 2 nga,
doon, excuse me, nanata ang Panginoon nanata ang Israelita sa Panginoon. Sorry po. Na kung saan na sinasabi na kung ang bayang ito ay ibibigay ng Panginoon sa kanila sa Israel, ay tunay nga na ang bayang yaon ay kanilang gigibain. At sinabi po sa mga talata ay dininig ng Panginoon ang panalangin ng Israelita at ang bayang tumalo sa kanila sa part ng story na to ay kanilang napasakamay. At ang dakong yaon, sabi sa verse 3, ay tinawag na Horma, mga kapatid. Kung atin pong papansinin, gusto ko pong i-point dito mga kapatid. Nasa unang verses ng chapter 21 ng Numbers, nakita natin na nagkaroon ng problema ang mga Israelita. Kanilang kalaban, baga, sila ay nagkaroon ng pagkatalo, pero sila ay nanata sa Panginoon, dumalangin, na kung tunay na ipagkaloob ng Panginoon sa kanila ang bayang yaon, ay kanila itong gigibain din o gagapiin. At yun naman ay sinunod at pinagkaloob ng Panginoon. Kumbaga mga kapatid, ay ating makikita na sa problema ng Israelita at kanila itong italangin sa Panginoon, ay tunay na ang Panginoon ay naroon at sasagot sa kanilang mga dalangin mga kapatid. Pero ang isa sa mga mapansin pa natin sa mga talata at sa story ito mga kapatid. Sa verse 4, di ba? At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Or na napasadaang patungo sa dagat na pula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. Kung inyo pong mapansin mga kapatid, ayan. Imaginary picture lang po yan, no? Hindi po yan yung actual na daan nila. Pero sila po ay papunta sa lupain ng Edom. Inyo pong makikilala at inyo pong maalala mga kapatid, ang Edom po ay, yan po ay relatives lang din nila, di ba? Yan po ay pangalan ni Esau. Yan ay sinimulang ipangalan sa kanya simula noong siya ay kumain ng pula o red pottage na binigay ni Jacob sa kanya noon. Doon po nagsimula at tinawag siyang Edom. At ang Edomites ay masasabi natin galing sa lahi ni Esau. Kaya kumbaga relatives lang. At doon sila gustong dumaan. Pero ang damdamin nila mga kapatid, ang sinasabi ay nainip dahil sa daan. So tingnan niyo po yung larawan dito mga kapatid. Kung kayo po ay dumaan dyan, ano po inyong mararanasan kaya? At ano po kaya ang inyong mararamdaman? No, mainit. Sino po kung nakarating na ng deserto? Sino po ang nakapagtrabaho na sa lugar na may mga deserto? At ano po ang feeling? No? Ano po ang pakiramdam, mga kapatid? Diba? Parang nakakauhaw at ang init. Parang ang bilis mong sumuko. Kaya di natin ma-imagine kung ano ang daan na kanilang pinagdaanan. At alam naman natin na mga Israelita ay tunay na mabilis mainip. Tunay na mabilis magsawa. Tunay na ang bilis mawalan ng pag-asa. Yung tipong kakagawa lang ng himala ng Panginoon, maya-maya nawalan na naman sila ng pananampalataya. Kaya nga sa verse 5, at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos, di ba? Kung niyo pong babalikan ng mga talata. Laban ka sa Diyos at kay Moses. Bakit niyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig at aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. So yun yung kanilang tanong. At kung inyo pong mapapansin mga kapatid, laging reklamo ito ng mga Israelita. Hindi lang sa mga kwento ng talatang ito. Hindi maraming mga like sa Exodus, sa Leviticus, Deuteronomy, ay marami tayong mga verses na mababasa na kung saan sila ay nagrereklamo sa Panginoon. At usually reklamo nila ay tungkol sa pagkain, inumin. At sabi nila mas gustuhin pa nila sa Ehiptong bumalik. Doon na lang sila daw mamatay. Diba yan po ang mga karamihang reklamo ng mga Israelita mga kapatid. At ang Panginoon ay nagsugo ng maraming aso. Just imagine mga kapatid, yan. Kung kayo po ay maglakad dyan, no? Ng buong araw lang, example, ano po kayong mararamdaman ninyo? Kayo po ba ay magreklamo kaya kay Moses kung kayo ay kasama sa time na yan? Kayo po kaya ay matyaga, naglalakad, kahit gutom at uhaw? O kayo din ay isa sa mga pumunta kay Moses at magreklamo na walang makain, mahirap ang daan, nakakauhaw, suya na sa mana, na yung mana na yun ay galing sa Panginoon mismo. Ang gusto kong i-point mga kapatid,
Yan. Madali ang punto po kung gusto pong mangyari sa ating mensahe. Sa ating pinagdadaanan ngayon as a Christian, sa ating mga naririnig ng mga balita, sa ating personal na buhay, trabaho, pamilya, ano man ang ating relasyon ngayon sa ating mga pamilya, sa church, sa ating mga relatives, at ating araw-araw na pamumuhay. Iyan yung tinuturing nating lakad as Christian. Yung ating mga daan na tinatahak. No, yung daily life natin. Kumusta po mga kapatid? Napakahirap po ba? Na dumarating tayo sa times na nagrereklamo na rin tayo sa Panginoon. At minsan nagreklamo na rin tayo sa ating pastor, sa ating elders. Na ang hirap naman maging Kristiyano. Mahirap naman maging Adventist. Ang hirap naman na manindigan sa katotohanan. Ang hirap pagharap ng trabaho. Madaming pagsubok. Yan yung daan natin tinatahak mga kapatid. And I'm sure marami rin ang nakaranas ng stress, depressed, at yung iba nga ay humahantong na rin sa pagrereklamo na dumarating na sa point na kini-question na yung Panginoon. Totoo ka ba talaga, Lord? Ano po plano niyo sa akin? Ako po'y willing na sumunod, Panginoon, pero bakit ganito? Parang ang hirap. At minsan ay nakagawa na tayo ng laban sa Panginoon. At hindi lang gawa, kundi salita minsan laban sa Panginoon. At dahil doon sa ginawa ng mga Israelita, mga kapatid, no? Ang Panginoon ay nagsugo doon sa verse 6 ng mababangis na ahas upang sila ay tuklawin. Kung niyo po mapapansin, sila po nakakita na ahas yan. Ito yung mga example nating ahas, mga kapatid. Yan. Mababangis. Nakakatakot tingnan. Kulay pa lang at itsura. Mga kapatid, huwag nyo lang pansinin yung isa. Yan po ay sinali ko lang para po magkaroon ng ibang imahinasyon naman, no, tungkol sa ahas. Pero aking point po dito, ang sinend ng Panginoon sa mga Israelita ay mga mababangis, furry serpents, na kung saan pag natuklaw sila ay agad-agad na mamamatay, mga kapatid. Sila agad ay kakasakit, sila ay manghihina. Pag nakagat ng ahas, di ba mga kapatid? Pag nakagat ka ng cobra ngayon, 24 hours, patay ka na. Hindi lang 24 hours, minsan 5 minutes pa. Yung super na mabangis na ahas. At sa mga deserto, mga kapatid, ang daming iba't ibang uri na ahas na napapanood ko sa Geographic Channel. Talagang nakakatakot ng mga ahas. Di ko alam kung anong ahas doon, mga kapatid, kung ating isipin. Pero ang sinabi dito, mababangis na ahas, pinadala ng Panginoon para iparamdam sa Israelita yung kanilang pagkakamali. Kaya ganyan din sa buhay natin minsan, mga kapatid. Andyan yung mga pagsubok, andyan yung mga tukso. Tinetest tayo ng Panginoon kung tayo ba ay sa Kanya pa rin o susuko na. Kung tayo sumuko, tayo ay gagawa laban sa Kanya, tayo magsalita laban sa Kanya, makukuha din natin yung consequence ng ating mga action at ating mga decision sa buhay. And I hope na ang ating decision na yon ay hindi dahilan, mga kapatid, na mapunta tayo sa pagsisisi na talagang, sabi nga, regret is the most painful thing in life. Naway huwag tayo umabot sa ganun, mga kapatid. Kaya ating desisyon ngayon, pwede nating tingnan, yung ating focus ngayon, tingnan natin, nakafocus pa ba tayo sa Panginoon o nakafocus na tayo sa ating sariling buhay? Pinapabayaan na natin siya, ang mga gawain, ang ating misyon, lalo't higit ang Panginoon mismo. Nasubukan na ba natin siyang kalimutan at ignore sa ating buhay? Ayan, mga kapatid, minsan dumarating yung pagsubok na parang mapapaisip ka na parang tinatawag ulit ako ng Panginoon. Parang nangyari sa Israelita. Orang karamihan sa ahas. Parang sabi nila sa verse 7, di ba? At ang bayan ulit ay naparoon kay Moses. At ang sabi nila, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin sila ni Moses, mga kapatid. Sometimes, di ba, kaninong karanasan o sa inyong karanasan mismo o nakarinig na kayo ng karanasan, mga kapatid, na parang tinatch sila ng Panginoon na parang, uy, parang mukhang may nagawa akong hindi maganda at ako'y manubalik sa Panginoon. Ako'y pupunta kay pastor, pupunta ako kay elder. I need prayer para mapanubalik ang relasyon sa Panginoon. Sometimes ganoon, mga kapatid, tayo kasi tao tayo, no?
At kailangan natin ng taimtim na pagsisisi at pag-confess ng ating kasalanan. Ang kagandahan lang sa story na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga Israelita ay marunong dito mag-acknowledge ng kanilang pagkakamali. Di ba? Lumapit sila ulit kay Moses at sinabi, kami ay nagkasala laban sa Diyos at laban sa iyo. Sapagkat sila ay nagsalita nga ng laban sa Diyos at laban kay Moses. Sila ay nagkasala. Ganun din sana na tayo, mga kapatid. Marunong tayong kumilala, accept ng ating mistake at ating pagkakasala sa Panginoon. Ganon din sa tao. Kung ating papasinin ang story, both tao, si Moses, at sa Diyos. Minsan tayo nagkakasala laban sa tao, mga kapatid, at laban sa Diyos. Kailangan natin gawin, lumapit ulit tayo sa kung saan tayo nagkulang at nagkasala. Hindi naman masama humingi ng tawad, mga kapatid, lalo tigit sa Panginoon. Lalo tigit na alam natin ang Diyos ay tunay na Diyos na mapagpatawad at Diyos na mapagmahal. Ano ang instruction ng Panginoon kay Moses? Kung inyong binasa po at inyong binalikan at kung kayo ay may Bible dyan ngayon, kung inyong babasahin sa verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat tao makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Yun yung instruction. Gumawa ng tikin at ipatong doon yung ahas, katulad niyan nasa picture, mga kapatid, no? Ipatong yung ahas na mabangis, tanso, at ipatong sa tikin. Yun yung kanya pinagawa. At si Moses sa verse 9 ay gumawa niyan, mga kapatid. Ginawa ni Moses, ang sabi sa talata, ang isang ahas na tanso at ipinatong sa tikin at mangyari na pag may nakagat ng ahas, sila ay titingin lang dyan at sila po ay hindi mamamatay. Ito yung isa sa pinaka-interesting at ito yung dahilan kung bakit isa nga to sa paboritong message, paboritong sermon. By the way, narinig ko ito sa pastor at ginawan ko rin siya ng version ko, slides ko, mga kapatid. Pero gusto kong ibigay ang credit sa pastor na yun, sa Panginoon, na ito ay ating naunawaan, intindihan. At nakita kung gaano kalaki ang biyaya ng Panginoon at pag-ibig niya sa atin at yung kanyang pagnanasa na tayo ay mailigtas. Kung niyo pong papansinin, ahas yung pinadala ng Panginoon sa kanila sa ilang para ma-realize nila yung kanilang pagkakasala. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala din ng tansong ahas o kaya nagpagawa kay Moses at ito yung ginawa ni Moses. At kailangan pang ipatong sa tikin para kung sino mang tumingin dyan na siya natuklaw ay hindi siya mamamatay. Meron kayong lesson dito, mga kapatid, na napansin, na reflect. Ito yung isang magandang reflection dito, mga kapatid, na sa buhay natin. Ang tukso ay patuloy lang na nandito sa ating palibot. Tukso at pagsubok ay nasa palibot lang natin. Katulad nila, humingi sila na alisin ang ahas. Idalangin mo sa Panginoon na alisin ang ahas. Sometimes, ganoon din ating prayer. Panginoon, mawala ang problema. Panginoon, mawala ang mga masamang tao. Mawala yung mga kurakot. Mawala yung mga kalamidad. Pero tila hindi na mawala. Parang lumalala pa nga. Ganun din, no? Sa time na to, hindi nawala yung mga ahas. May nakakagat pa rin. Pero ang ginawa ng Panginoon, yung solusyon po ang kanyang binigay. Na kung sino man ang mananampalataya dyan, sumunod sa sinabi na tumingin lang pag ikaw nakagat, hindi sila mamamatay. Di ba, mga kapatid? Ayan. Kung inyo pong papasin itong mga litrato na to, nasa logo yan ng mga medic, especially mga ambulansya sa mga ospital. Yan po kasi is about healing, ano? Kaya yan ay nakuha, ay sure, biblical basis din tong logo na to. No, kung hindi man yan ginaya sa ibang mga story ng mga Greek goddess or god, ay sa Bible ay sigurado tayong may reference yan about sa ganyan, yung isang tikin at isang ahas na yan, mga kapatid, kung kayo po ay pamilyar na yan. Ayan, ayan o. Yan. Ito pa. Yan, yung ahas at tikin, di ba? So kung inyo po makikita, mga kapatid, about healing yan, mga medical logo sa ambulansya, sa ospital, kung inyo po mapapansin. And I'm sure na dito po yan nila binasi sa time na to ni Moses, na isang ahas ilagay sa tikin. Kung sinong tumingin, di ba, ay gagaling. Ayan. Bago tayo dyan, mga kapatid, ayan. At po balikan yung sinabi. At si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at pinatong sa isang tikin at nangyari
Kapag may nakagat ng ahas ay nabubuhay, pagtingin sa ahas na tanso. Ang ganda po ng Misaya. Actually, ito yung pinakagusto kong i-point sa inyo mga kapatid ngayon. Saan man kayo naroon, saan man tayo naroon. Ang daan natin na pinagdadaanan ngayon, tila mahirap. Tayo nagrereklamo. Tayo ay napapaisip tungkol sa Panginoon at tungkol sa ating kalagayan pananampalataya ngayon, sa ating kinabibilangan. Marahil na ipapatanong tayo at marahil parang sinusubok talaga tayo upang manghina at bumitaw sa ating pananampalataya. At ang Panginoon minsan ay kinakalabit tayo, nagpapaalala sa atin, maaring karanasan sa ating buhay, maaring ibang mga tao, maaring ito, kapitulo, bersikulo, programa sa TV na ating napapanood, nagpapaalala sa atin, ang Panginoon muli ay lumalapit sa inyo at lumalapit sa akin na alalahanin natin siya at kilalanin natin yung ating pagkukulang at mga pagkakamaling nagawa. Anong ginawa ng Panginoon? Inutusan si Moses na gumawa ng ahas na tanso, ipatong sa tikin at sino tumingin doon ay hindi mamamatay kung siya may nakagat ng ahas. Tayo may natutukso, tayo man ay naghirapan, mga kapatid, kung tayo ay tumingin din sa ating Panginoong Hesus, no, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano man po ating pinagdadaanan. Ito pong picture na to, ayan po, isang niyog, punong-puno ng bunga. Maaring nakaranas tayo ng ganitong buhay, puno ng pagpapala, maraming blessings na nangyari. At dahil dyan, ay tila nakalimutan na natin ang Panginoon. Kasi ang sagana ng buhay natin, tila wala tayong naramdamang kahirapan. Kasi tinan nyo, kung ikaw may lupaan, tapos niyugan, tapos ganyan ang karami ang bunga, talagang matutuwa tayo mga kapatid. Kaya minsan, nagpapadala ang Panginoon ng mga trahedya, bagyo, Yolanda, anumang mga trahedya. At ganito ang nangyayari mga kapatid. Minsan nakakalungkot, minsan may kailangang mawala, minsan may kailangang magdusa, mahirap, para lang ma-awake tayo sa ating kalagayan at kilalanin natin ang Panginoon. Nawala na yung maraming bunga, makapal na dahon. Pag tumingala tayo, diretso ang tingin natin sa langit. At maalala natin na mayroong maglilikha. Pag tumingin tayo, diretso ang tingin natin sa langit. Nung una picture, pag tumingala tayo, hindi natin makita ang langit kasi punong-puno ng pagpapala. Pero nung dumating ang isang event na kung saan pinaalala ng Panginoon na siya'y tunay na Diyos, makilala natin, maalala natin na may langit sa taas at may Diyos na manlilikha na siyang may-ari natin mga buhay. At muli natin siyang maalala kung darating yung kahirapan, pagsubok, at yung anumang mga way ng Panginoon para tayo ay muling maibalik ang atensyon natin sa Kanya. Sa mga huling talata po, sa mga oras na ito na gusto kong i-share, itong matatagpuan natin sa Juan 3, versikulo 14 at 15. Ang sabi dyan, mga kapatid, inyo pong basahin, sabayan niyo po ako. At kung paanong itinaas ng Moses sa ilang ang ahas, ay gayon din, kinakailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Napakagandang talata na ang referensya ay itong sa 21 ng Numbers, verses 1 to 10. Ang referensya ng 1:3, verses 14 and 15, ay itong karanasan nila sa ilang na ito. Na ito pala ay sa future, tumatanaw kay Christ yung pagpatong ng ahas sa tanso sa tikin. Itinaas, di ba? Kasi matataka ka, bakit kailangan pa sa tikin ilagay yung ahas sa tanso? Bakit hindi na lang sa baba after na gawin ng Moses? Bakit Panginoon kailangan sa tikin para sa ahas ilagay? At kung sinong matuklaw, tumingin lang doon mga kapatid sa ahas, sila ay hindi mamatay. Ganun din ang ating Panginoong Hesus. Ito'y good news po sa atin mga kapatid. Saan ka man naroon ngayon, saan ka man naroon ngayon at anuman ang inyong kalagayan ngayon, nasa gitna ka man ng pagsubok mga kapatid, napapalibutan tayo ng maraming tukso, maraming kahirapan, maraming kabagabagan. Yan, nababagabag yung ating damdamin.
Hindi yan inalis ng Panginoon, katulad nung sa time na nagpadala siya ng maraming ahas. Hindi yun naalis, may natutuklaw pa rin. Pero ang solusyon na kanyang binigay. Ganito rin sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Hindi pa nawawala yung masamang tao, hindi pa nawawala yung mga masamang opisyal sa gobyerno. Kung ano man po ang inyong kinaka-stressan ngayon, pagsubok, hindi po yan nawawala. Pero hindi rin nawawala ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga, kailangan niyang maitaas. Siya po ay nasa langit ngayon, siya ay ating tagapamagitan. Kung tayo may magkasala, siya po ang siyang ating tagapamagitan. Kung tayo may manghina, siya ay magbibigay sa atin ng lakas. At tiyak, darating ang panahon sa kanyang ikalawang pagbalik, mga kapatid. Yan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At alam mo ba, mga kapatid, mga kaibigan, kung anong sunod na verse niyan? Sa John 3:15, di ba? Yung verse 16, yung for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for those who believe it in Him should not perish, but have everlasting life. Mensahe ko sa tanghaling ito, mga kapatid. Ako po may hinang pamanhin, medyo may nararamdaman kong may lagnat na parating. And I hope and I pray, and pinalangin niyo po ako na ito ay hindi matuloy, mawala agad sa power ng Panginoon. Pero gusto kong ipaabot sa inyo ngayon, mga kapatid. Maging masaya po tayo sa ating paglilingkod. Maging masaya tayo sa piling ng Panginoon kasama ng ating mga kapatid. Kung tayo dumanas ng mga pagsubok, kahirapan at tayo pinukaw ng Panginoon. Ang solusyon ay nariyan. Ang Panginoon ay nasa taas. Ang ating Panginoong Hesus ay naitaas, siya ay nagtagumpay sa Kalbaryo, sa cross. Doon lang tayo tumingin. Tayo may mavinom, ma-poison ng anumang klaseng poison sa sanlibutan ito. Hindi tayo mamamatay kung tayo ay tumingin sa ating Panginoong Hesus. Kaya aking panawagan at apila sa ating lahat. Tumingin tayo sa ating Panginoong Hesus. Nasa Kanya lang ang kaligtasan. Nasa Kanya ang pintuan at takdaan at ang buhay, mga kapatid. I hope and I pray personal ninyong nakilala ang Panginoon ngayon. At ang message na ito ay personal ninyong i-meditate, magkaroon tayo ng reflection. Palalimin pa natin ating relasyon sa Panginoon. At palayugin natin ang ating pagtingin sa Kanya. Huwag nating ibaling ating tingin sa ating Panginoong Hesus. Sabi diyan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa tayong lahat, mga kapatid, sama-sama sa langit tayo magkita-kita. Sapagkat ang Panginoong Hesus natin ay nagtagumpay. Tayong lahat tumingin lang sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakila at pagpala ng Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa araw ng Sabat na ito. Muli aming napakinggan ang iyong mensahe. Naway magbigay ito ng kalakasan, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at kasiyahan sa aming paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Patawarin kami, Panginoon, kung kami may nagkulang ng kasala, O Diyos, at tulungan pa ang bawat isa na magkaroon ng maraming time sa inyo, Panginoon. Magbasa ng Biblia, manalangin, at lalo't higit ang i-share ang magandang pabalitang ito. Para nasa namin ang kaligtasan, Panginoon. Tulungan kami na huwag ibaling ang aming tingin sa aming Panginoong Hesus. Kung kami man ay matukso, magkaroon ng pagsubok, alam namin na nariyan ang aming Panginoong Hesus. Tulungan kami, O Diyos, na patuloy na tumingin sa aming Panginoong Hesus. Upang sa ganon, tiyak na kami ay mayroong buhay na walang hanggan. Na inyong ipinahagaw sa mga ulit, patawad kung kami nagkulang ng kasala. Ito po akong dalangin hiling sa may tamis na pangalan ni Jesus ng pagpapintas. Amen. Palain tayo ng Panginoon, mga kapatid, at happy Sabat sa inyo. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to